Paraan upang ihinto o itigil na ng isang lalaki ang paniniis niya sa'yo. Yes, mga kamamay, kung talagang ang isang lalaki napakatigas, kung isang lalaki ay talagang nuknukan ang taas ng pride, talagang napakasakit nito sa ulo. Okay sana kung nasa tama Okay sana kung maayos ang katwiran. Okay sana kung maayos kaso hindi. Maling-mali na pero pilit pa rin tinataas ang pride. Hindi nagpaparamdam, hindi nagchat-chat. Tapos ikaw naman si marupok. Dahil mahal mo yung lalaki, dahil ayaw mong mawala yung lalaki, ikaw na yung naghahabol. Ikaw na yung nagmamakaawa. Kaya po lumalaki ang ulo ng mga lalaki dahil din po sa inyo. Masyado yung bini-baby. Masyado yung hinahabol. Masyado yung pinapahalagahan kahit napakahaba na ng sungay. Mga girls, ngayon sa video na to, sige, gagawa natin ng paraan upang ang isang lalaki ay hindi ka na matiis. Upang ang isang lalaki hindi ka na, alam mo yun, hindi ka na tiisin na hindi mag-reply. Pero bago yan mga kamamay, isa lang palaging hinihiling ko if ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga topics natin ginagawa dito, huwag nyo po sanang kalimutan. Isa lang naman ang hinihiling ko, wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment na rin kung gusto mong pa-shoutout o kung may sitwasyon ka dyan na medyo naguguluhan ka, pag-usapan natin yan. Okay? Kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, ano pang hinihintay natin? Simulan na po kaagad natin ang topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga paraan upang itigil ng isang lalaki ang kanilang paniniis sa inyo? So number 1, iangat mo ang iyong sarili at mag-self-improve. Ito laging napakahalaga nito pero laging nakakalimutan ng mga kababaihan. Lagi niyo po itong nakakalimutan, mga nagkakababae kayo pero pinapabayaan yung sarili ninyo. Tandaan niyo hindi kesyo, hindi porke nag-asawa kayo, habang buhay niyo na yung makakasama, kailangan din po niya ng maintenance. Hindi kesyo bumili kayo ng sasakyan, sasakyan niyo lang ng sasakyan, hindi niyo na kailangan i-change oil. Kailangan niyo ring alagaan mga kamamay. Kailangan niyo ring mag-self-improve. Kailangan niyo ring magpaganda, mag-ayos, dumiskubre ng panibagong skills na maaari pong makatulong sa inyong relasyon. Hindi po pwedeng mag-stack up ka na lang dyan. Magpaganda ka, magpariband ka, okay, kung gusto mong palagay ng brace dahil ang ngipin mo ay medyo marami. So, lahat i-improve mo. Kung ano mang nakikita mo sa salamin na parang kailangan ng improvement, i-improve mo. Kung may pera ka naman, hindi po pwedeng nasa bulsa lang ang pera. Ginagamit ng tao ang pera para maging komportable tayo, para madagdagan ang ating kumpiyansa sa sarili. Gamitin niyo po yan. Ang dami niyong pera, tinatabi niyo lang naman, hindi naman masamang mag-ipon. So, gamitin niyo sa tama. Para kahit pa paano, yung lalaki ay tumigil ang paniniis sa'yo. Pag nakita ka niyan, na nag-i-improve ka, nagpapaganda ka, nagpapapayat ka, mag-gym ka kung kinakailangan, babalik yan sa'yo. Hindi ka niyan titiisin. Pero kung nakikita ng isang lalaki na tumataba ka, sinasabihan ka na mag-diet ka naman. Sobrang laki mo na 95 kilos ka na, ayaw pong mag-diet. Tapos ano sinasabi mo? Gumaya ka na lang kaya sa akin. Napakasarap kumain Gagaya mo pa yung lalaki, ikaw na kayong ni-improve, gagaya mo pa. So kaya ang isang lalaki naniniis, meron silang gustong patunayan na dapat ginagawa po ninyo. Meron silang pinupunto, pero ikaw mismo yung toxic. Kaya hanggat maaari mga kamamay, improve niyo po ang sarili ninyo. Kung gusto niyo hindi kayo tiisin ng mga yan, improve po ninyo ang inyong sarili. O halimbawa naman, sila naman yung may kasalanan. Okay, talaga mataas din ang pride. I-improve niyo pa rin ang inyong sarili. Sa ganyang paraan, marirealize po ng isang lalaki na dapat palang hindi kanya iniiwan at binibigyan kanyang halaga dahil napaka-high value mo, napakaganda mo. At matatakot siya na baka iba ang maka-appreciate ng ganda mo, ng pagiging high value yung babae mo. Kaya hanggat maaari, anuman, mag-self-improve ka. Iangat mo ang sarili mo. Makakatulong yan para hindi ka na matiis ng isang lalaki. So next, gawin mo ang reverse psychology. Okay? Gawin mo ang reverse psychology. Kamamay, ano po ba tong reverse psychology? Kung anong nararamdaman mo at ano ang ipinararamdam niya sa'yo, gawin mo. O itulad mo. Halimbawa, hindi ka niya chinachat, tinitiis ka niya. Pero alam mo na wala kang kasalanan. Hindi ka naman nagloloko. Tapos siya,
Siya pa yung may ganang lumayo, magtaas ng pride sa'yo, mambabae, pero feel mo na nabababae. Kaya hindi na nagpaparamdam masyado, kaya nababawasan ng oras sa'yo. So mag-reverse psychology ka din sa kanya. So sa kabila nung ginagawa mong yan, i-improve mo ang sarili mo. Kaya naman sila lumalabo eh. Kaya naman sila naniniis. Syempre, wala na yung attraction na galing sa'yo. Wala na yung excited feeling na nanggagaling sa'yo. Masyado ka nang naging komportable sa kung anumang meron sa inyong relasyon. Kaya yung lalaki, tinitiis ka dahil may nakita siyang bago. Binabawasan ng oras sa'yo dahil meron siyang pinagkakaabalahang bago. Alam ko, ramdam niyo yan mga girls. Kapag may bago ang isang lalaki, may bagong pinagkakahumalingan yung isang lalaki, ramdam niyo yan, di ba? Yung oras nahahati. Yung I love you, dating 5, ngayon dadalwa na. Minsan nga, iisa pa eh. Kaya mga kamamay, mag self-improve kayo o gawin nyo yung reverse psychology sa ganyang paraan mga kamamay. Hindi kanya matitiis. Kasi merong ikaw na nag-aayos eh. Merong ikaw na nagpapaganda. Kaya kanya niligawan, kaya kanya pinakasalan. Dahil merong ganda ka na hindi niya nakita sa iba. Yun nga lang, natatabunan eh. Sa tagal ng panahon, natatabunan, napapabayaan niyo po. Kaya yung lalaki naghahanap ng iba, tinitiis ka, at mas nag-i-enjoy na sa iba. Kaya hanggat maaari, hanggat maaga pa lang mga kamamay, piliin po ninyong mag-reverse psychology kung alam niyo wala kayong ginagawang mali. Siyempre, kaakibat nito, mag-ayos kayo, mag-self-improve kayo para maging double action yung pagka-realize ng isang lalaki na dapat pala hindi kanya tinitiis. Okay? So next, iwasan mong awayin siya kung tinitiis ka niya. Okay, mga kamamay, wag po kayong magdidemand palagi o magiging needy. Kung kulang ang oras nila sa inyo, huwag niyo munang paghanapan, hayaan mo. Okay? Kasi yung ibang mga babae dyan, nagiging needy, nagagalit pa nagtatampo pa Pinagmumura pa yung lalaki Pagka, okay, wala ng oras yung lalaki sa kanila, wag pong ganyan. Pwede kayong humingi ng oras. Sabihin mo, babe, bakit ganun? Parang nawala ka na ng oras sa akin. Baka naman maaari tayong lumabas. Pero kung hindi ka pa rin niya binibigyan, huwag mo siyang kagagalitan. Huwag mo siyang, huwag mo siyang mumurahin. Kasi lalo po yung lalayo sa inyo. Instead, sabi ko nga, gawin niyo po yung mga bagay na makakapagpahabol sa kanya. Magpaganda ka, okay? Mag-ayos ka, magpa-sexy ka, akitin mo siya. Yes, mga kamamay. Kapag po nakita ng isang lalaki na sumesexy ka, tapos pinupost mo sa social media kahit papano, yung tipong ang puti mo, tapos yung medyo balakang mo, kita. Pag nakita ng isang lalaki yan, o nakita ng asawa mo yan, ako, talagang mag-aaligagayan, nabalikan ka, na hindi ka tiisin. Kasi ang daming nagko-comment Babe, anong pangalan mo, babe? Taga saan ka? Mga ganyan ang comment. Kahit hindi mo pa kilala, babe na ang tawag Kahit hindi mo pa kilala, hanin agad ang tawag So ngayon, makikita ng isang lalaki yun at hindi naman hahayaan ng lalaki na tiisin ka. Okay? Pakikialaman niya yung post mo, sasabihin sa'yo na tanggalin mo. Pero bakit? Bakit mo tatanggalin, di ba? Siya nga, hindi ka pinapansin, tinitiis ka. So, talagang no choice yung lalaki. Pag nakikita ng ibang tao ang halaga mo, nakikita ng ibang tao ang kaseksihan, kagandahan mo, doon lalo siya magtitrigger. Kasi hindi niya nakikita kung anong meron siya. Okay? Hindi niya nakikita kung anong meron siya dahil nakapokus siya sa iba Noon siguro, hindi niya makita kasi hindi ka naman nag-aayos Hindi ka naman nagpapaganda Kaya hanggat maaari maaga pa lang, mag-ayos na kayo. Mag-self-improve na kayo. At sa ganyang paraan mga kamamay, pag nag-reverse psychology kayo, habulin kayo. O tapos naman pag hindi nyo hinabol, hindi nyo inaway, tapos tinitiis pa kayo, talagang babalik yan. Kasi anong dahilan? Kasi maayos kayo, maganda kayo. Ang daming nakakapansin sa inyo. Kaya napakahalaga mga kamamay na mag-ayos, mag-no contact rule kung kinakailangan. Kung talaga hindi makita ang halaga nyo, kung tinitiis talaga kayo, huwag nyo po silang awayin. Kung kulang ang atensyon na ibinibigay, huwag nyo awayin. Kung tinitiis kayo, huwag nyo awayin. Instead, improve yourself. So next, ipakita mo ang bagong ikaw at patakamin siya. Yan ang nga sinasabi ko sa inyo mga kamamay, di ba? Kung tinitiis kayo, magbago kayo, improve talaga ang sarili. Magpa-sexy, maraming po pwedeng gawin. Control nyo yan mga kamamay. Ganyan lang naman ang isang lalaki Tumitingin muna siya sa itsura. Kapag yung nakita niyang babae maganda, pinagpapalit ka. Kasi ikaw, losyang ka na. Kasi ikaw, ang taba-taba mo na. Kalimitan ang pinipili nila yung mga bata. Kasi yung mga bata, nandiyan pa yung ganda, nandiyan pa yung hugis ng katawan. Pero syempre ikaw, bilang babae,
kailangan mo rin umaksyon. Hindi po pwedeng hahayaan mo na nakapokus siya sa iba. Magpasarap ka din. I-improve mo ang sarili mo. Ipakita mong bagong ikaw. Diba? Muli mong patambukin ulit yung ano mo. Para muling ma-excite yung lalaki. Diba? Mag-ayos ka, magpabango ka. Napakalaki niyang impact yung pabango. Para isang amoy pa lang ng lalaki, mahahalina kagad siya. Kaya mga kamamaya, ipakita ang bagong ikaw at syempre, magpasarap ka at akitin mo siya. Makakatulong yan mga kamamaya para hindi ka na matiis. Sa ganyang paraan, ang isang lalaki lalambot, rurupok at muling babalik sa inyo. So hanggang dito na lang muna siguro mga kamamaya ang ilang mga tips, mga bagay na usapin tungkol dito. So for more video and love advice na kagaya nito, huwag sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin sa ibaba. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Bye!